Magandang gabi, I am Ed Abalos and this is The Profiler. Sa gabing ito, makakasama at makakapanayam natin ang dating VACC Chairperson at SBMA Chairperson. At ngayon naman, siya ang Undersecretary ng DILG for Barangay Affairs. Makakasama po natin Undersecretary Martin Dino. Sir, good evening and welcome to the program. Good evening, magandang gabi sa ating mga nanonood saan man sulok ng mundo. Dahil alam ko naman, ang programa natin ay napapanood all over the world. Secretary Yusek, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo dito sa aming programa. Yusek sir, alam po namin busy po kayo at alam po namin marami po kayong ginagawang pagsiservisyo sa ating mga kababayan dahil nga po kayo nga po ang Undersecretary for DILG, specified for Barangay Affairs. Sir, ano ho ba ang trabaho ng isang Yusek para sa Barangay Affairs? Okay, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Presidente. Nilagay niya ako dito sa DILG as Undersecretary for Barangay Affairs. Actually, there's no such thing as Undersecretary for Barangay Affairs, only in this government. Dahil during the past administration, meron tayo na Undersecretary for Local Government. Pero dito, specifically, binigyan ako ng task ng ating Pangulo birang maging Undersecretary for the 42,047 barangay all over the Philippines. Just imagine, now, yung first task ko dyan is fight against illegal drugs. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council. At itong BADAC, kaya nakita nyo kung how effective our fight against illegal drugs dito sa Pilipinas. Dahil ngayon, meron tayong tinatawag na functionality. Anong ibig sabihin nito? Dapat ang barangay magre-report yung mga pusher, yung mga user within the barangay. Meron silang reporting system na ginagawa at least once a month. Tapos after that, yung ating Manila Bay Cleanup na kung saan, nung pinalinis ni Presidente ang Boracay, na kung saan nakita natin kung paano niya napalinis yan in 6 months time, na nagkaroon ng malaking challenge na yung basura na nandyan sa Manila Bay at saka sa Laguna de Bay ay i-address ngayon ng ating mga barangay. Kaya every weekend, meron tayong ginagawang cleanup drive. At dito, pinapa-implement natin ang Republic Act 9003 na kung saan, ano ba yan? Ang ibig sabihin ng batas na yan ay solid waste management. Sa bahay pa lang, dapat inaayos na ang basura at hindi na ito dumating sa karsada, kanal, estero, ilog, dalampasigan. Tapos nagkaroon tayo ng road clearing operation. Barangay din ang inasahan natin dyan na kung saan mahigpit ng pinagbabawal ang pagparada ng mga sasakyan sa ating main thoroughfares, mabuhay lane, at mahigpit na pinagbabawal ang pagtitinda sa sidewalk. Kaya nakita nyo na for the first time sa history ng Pilipinas, nilinis natin ang ating mga major thoroughfares and sidewalk. Tapos, ano pang sumunod natin dyan? Anti-corruption campaign dito sa barangay. Just imagine, since 2012, the barangay treasurer can withdraw all the money in the bank. Just a simple certification without any supporting documents. That's why, nung nilagay ako ni Presidente dito, nagpa-inventor ako may agad ng barangay and now, we are filing cases against those barangay captain and barangay treasurer na hindi nakakapag-liquidate. At saka kinukurap nila yung pera ng barangay. Ayan ang binigay sa akin na mandato ng DILG Secretary Anyo na I will be the one who will file cases against those erring and corrupt government barangay official. At dahil dito ay naging effective yung ating campaign against corruption and dito sa COVID-19, barangay ang nanguna sa lockdown. Barangay ang nanguna sa pagbibigay ng ayuda, pagkain, bigas, kape, delata, tapos noodles. And pinangunahan din ng barangay yung supervision sa pamimigay ng Social Amelioration Program o yung SAP. Nakapagbigay tayo ng 4 na beses. First tranche ay ginawa ng local government natin. Ang second tranche, DSWD. Yung third at saka fourth tranche ay local government din ang nagpagawa. And of course, meron tayo ngayon na tinatawag na Zero Hunger, na kung saan barangay din ang inatasan ng ating Pangulo na at saka ni Secretary Nograles na pangunahan natin na dapat kada barangay meron tayong tinatawag na urban farming.
At syempre, yung ating laban para dito sa pagbabaha na kung saan yung Green Philippines ay pinangungunahan din natin yan. And syempre, itong ating laban para dito sa insurgency, ito yung tinatawag na LCAC o yung EO-70. Just imagine, for the first time in the history of the Philippines, there are 822 barangay na nabigyan ng tig to 20 million bawat isa. Ganun kalaki. Ganun kalaki. Ito yung mga barangay na malalayong lugar na hindi inaabot ng ayuda ng tulong ng gobyerno. Pero for the first time, 820 na barangay in the amount of 16 billion. At dito sa darating na 2022, meron more than 100 pa ang makikinabang uli. So ito yung mga naging partikular na trabaho ko dito sa DILG. At siyempre, yung ating enhancement, mga barangay official, from barangay captain, secretary treasurer, kagawad, barangay tanod, barangay lupon, tapos yung ating mga barangay health worker, lalo na yung barangay health emergency response team. Binibigyan natin sila ng bagong kaalaman at katulong natin ng Department of Justice pagdating sa lupon. Pagdating naman sa tanod, mga kapulisan natin. Pagdating naman sa health, ang ating Department of Health. Yan ang naging trabaho ko dyan sa DILG as Undersecretary for Barangay Affairs. And of course, pinaglalaban naman natin yung Magna Carta ng barangay, that the barangay officials shall be considered as regular government employee with fixed salary, insurance, dental and medical coverage, and retirement benefit. Kaya ito, nasa 7th reading na ng Senado. At of course, yung extension ng kapitan at mga barangay official na kung saan dapat 2 years lang sila upo. Ngayon, 5 years sila upo. Dahil in-extend ni Presidente hanggang December 5, 2022. Sir, ibig nyo sabihin, mas lalong gumanda ang sistema sa barangay at lalo na sa mga nanunungkulan na nasa barangay, sir. Correct. Naging active sila. Dahil kung hindi sila gagalaw, eto na nga yung mandato sa akin to file cases against them. Okay. Pag hindi sila naging compliance, pag hindi sila umakto dun sa dapat nilang galawan, pag naging abusado sila, pag naging magnanakaw sila sa barangay, I will file a case against them to the Office of the Ombudsman. Sir, kasi itong pagiging bihasa nyo sa mga pangangailangan ng barangay, no, at mga nagtatrabaho para sa barangay, sir, dati daw ho kayong barangay chairman. Oo, pero bago ako maging barangay chairman, noong 1978, kinuha ko ng city government. Nagtrabaho ako sa Quezon City Barangay Operation Center and we conduct seminar para dun sa mga newly elected barangay official. Just imagine, yan ang training ko. Kaya nung 1994, nung ako ay nahalal bilang barangay captain, ay talagang pinagbuti ko ang aking pagiging barangay captain nung time na yan. So talagang alam nyo hong pasikot-sikot bilang isang barangay official at bilang isang nagtrabaho po sa Barangay Operation Center po, no? Correct, tama ka dyan. Nung kayo po ay isang barangay chairman po, ano po yung isang experience nyo po na hindi nyo po malimutan, na hanggang ngayon nakatatak po pa po sa isip nyo, paano po kayo nagsilbi at ano po yung nagawa nyo? Siyempre, alam mo, hindi ako kilala sa barangay. Yes, sir. Ang kilala sa barangay, tatay ko. Okay. Kasi siya yung barangay captain. Noong 1989, naging kapitan siya at 1992 namatay. Ang promise ko sa tatay ko at hinilingan ako na huwag ka nang pumunta ng Amerika, ituloy mo ang pagiging barangay captain dahil kawawa naman yung mga squatters sa atin dahil magigiba ang bahay nila. Kaya ipinaglaban ko yon at ito yung lot 5. Pero 8 days pa lang akong barangay captain. At tatandaan ko, July 8, lumapit sa akin isang bata. Ito, si Baby Echagaray. Yan ho yung na-rape, tama ho? Correct. Ngayon, nung lumapit sa akin yan, ang reklamo nila, binuhusan ng alkohol ni Leo. Is the tatay? Yes. Okay. Ngayon, yung gustong sunugin sila. Bakit naman gano'n? Siyempre kasi, under the influence of drugs. Puser kasi siya So sa barangay ko. pala talaga. Correct. Tapos ngayon, to si Baby, ginawa niyang carrier. At the age, I think, during the time, 10 years old. Okay? 10 years old? 10 years old. Ginawa niyang drug mule? Oo, ginawa niyang drug mule. And pagkatapos nun, yung bata umiyak na lang sa akin at binulong nung lola na yung pala, ginahasa niya yung anak niya. At pagkatapos nun, diniretso ko sa presinto yung bata at yun na,
Pagkahuli kay Leo Echegaray, tuloy-tuloy na siya. Hanggang mag-trial kami, ang humawak ng kaso namin ay si Judge Bitay Asuncion. Bitay rin Oo, dito. siyang judge namin. Kaya in 8 months time, ay nahatulan siya ng Bitay. Pagkatapos humaba pa yan at nagkaroon ng kontrobersyal. Actually, against all odds kami nun eh. Sir, pinag-usapan ko kasi ng buong bansa ho yung nangyari. Correct. Ho. At marami ho sa mga politiko, nasa simbahan, hanggang umabot pa daw ng Vatican daw yan eh. Correct. Against daw po sila sa inyong actions na parang bakit nyo daw ipinopromote ang kakaroon ng death penalty. Okay, para sa akin, hindi ko pinromote yan. It is our government. Sila ang nangako na pag ikaw ay nanggahasa ng bata, ikaw ay paparusahan ng bitay. Law is law. Kaya ang ginawa ko lang bilang barangay captain, pinagtanggol ko lang yung karapatan, katarungan, hustisya para dun sa biktima. Nagkataon na siya si Baby Echegaray at ang nagkataon naman na ang perpetrator niya ay si Leo. At dito na nga, nagkaroon ng malaking kontrobersyal dahil may mga senador na against death penalty. Sino-sino to? Senator Rocco, Senator Pimentel, Senator Miriam Defensor Santiago, and of course, then naging Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Pagdating naman sa Congress, sila Congressman Libarios. Tapos pagdating sa simbahan, siyempre Cardinal Sin, Bishop Bacani, Monsignor Nico Bautista. Tapos ang spokesperson ng Bishop Conference of the Philippines, si Mr. Diamante. Tapos umabot sa Supreme Court, pero at the end of the day, natuloy pa rin yung death penalty. Sir, nung panahon na yun na, kumbaga parang kayo yung guardian ng bata at kayo rin po yung tumutulong sa kanya para makamit ang kanyang hustisya, meron po ba kayong naging problema o suliranin nung panahon na yun? Kasi syempre, maraming bumabati ko sa inyo, maraming ayaw sa gusto nyong gawin sa gusto nyong mangyari Totoo yan, naging controversial masyado yon. Dahil just imagine, a simple barangay captain, lumaban sa senador, congressman, simbahan. Tapos, ang nakakampi ko lang dyan, si Father Sunny Ramirez. Against all odds tayo. Father Sunny Sa Ramirez? Dominican, dito sa sa Santo Domingo. Siya lang yung tumulong kay Baby Echegaray. Pero maraming tumutulong secretly. Kasi nga, yung death penalty hindi popular during that time. Kaya nga, nung tinulungan ko yan, at pero marami din congressman ang talagang gusto nilang matuluyan. Tapos nagkaroon pa nga ng silent protest. Nagulat ako sa silent protest. Kasama na namin si Loy Ejercito. Tapos kasama na namin si Katrina Ligarda, tapos si Vice President GMA, Gloria Macapagal Arroyo. Sa Ayala kami nag-silent protest na dapat dinggin natin ang batas na para sa mga kababaihan. So, yun ang naging malaking kontrobersyal. Kaya nung time na nabita yan, 1979, that was February 5, natuloy na yung lethal injection. That's the first lethal injection in our country. Sir, gusto po namin tanungin sa inyo, are you in favor of death penalty? Para sa akin kasi, dapat siguro may death penalty. Kaya lang, heinous crime lang. Yung mga karumal-dumal na krimen. Anong gagawin mo kung halimbawa merong nagdala ng bomba, pinasabog yung train? Kamukha nang nangyari dito sa Luneta bombing. Di ba? Ito yung tapos yung mga massacre na yung isang buong pamilya papatayin. Meron tayong tinatawag na classification. Yung mga heinous crime. Lalo na yung drug lord. Yung mga nagdadala ng katakot-takot na droga dito sa atin. Di ba? Dapat lang maparusahan sila ng bitay. Sir, meron po kaming mga tanong po dito na kung okay lang po sa inyo, pwede pong hindi nyo sagutin at pwede nyo rin pong sagutin, sir, no? Sir, gusto po namin tanong sa inyo, kayo daw po ang isa sa mga nag-file daw ng case against President Joseph Estrada for plunder? Totoo yan, no? Tama ka dyan, plunder. Kasi during the time na meron tayong death penalty at saka yung plunder, pagka na-involve ka
sa more than 50 million, ang tawag dyan, plunder na. Tapos yan, no bail yan. Kaya kami ang nag-file sa Office of the Ombudsman nitong case against our President at dyan siya nakumbi. Nagkaroon ng mahabang trial yan, lalo-lalo na dito sa Senate. At dahil dyan, ito na nga ang naging resulta, yung kanyang pagkakakulong sa Santa Rosa. Ayan, Laguna. Sir, ito yun yung connected siya sa excise tax ng tabako. Yes, oo. Yung Yun yun. excise tax ng tabako, sir, pwede ba nating bigyan ng konting detail po yan? Okay, yung excise tax ng tobacco. Bali, nag-impose tayo ng additional tax. Okay. Para ngayon, yung ating mga magsasaka at saka yung mga naninigarilyo ay maproteksyonan. Dahil yung pondo na yan ay ibibigay natin sa magsasaka at a portion of that will go to the victim ng, halimbawa, yung paninigarilyo o yung mga lung cancer. Okay. So, yan ang purpose ng government to increase the tax of tobacco. Malaki po ba ang naitutulong ng excise tax ng tabako po? Oo naman, siyempre, nadadagdagan ng pondo natin, lalo-lalo na sino unang-unang ospital? Lung Center of the Philippines. Nagkakapondo po tayo sa... Nadadagdagan ng pondo. Sir, ito po, no, tanungin ko na po, no, Visconde murder case. Okay, noong nagkaroon ng Echegaray case, dito na kami nagkilala ni Dante Jimenez. Okay. No? At saka ni Lauro Visconde. Tapos kinuha nila akong spokesperson ng Volunteer Against Crime and Corruption. Kaya dito na nag-umpisa pa from CAB, yung Crusade Against Violence, naging Volunteer Against Crime and Corruption. At dito na yung mga kaso ng mga tinutukan namin. Ito na nga yung Visconde Massacre na kung saan dito nakilala ang mga Cayetano. Dahil ang abogado ni Lauro Visconde ay si Rene Cayetano. Kaya na dito nakilala si Karine at yung kanyang mga anak. Nakasama nyo dyan si Pia Cayetano, si Alan Cayetano, tapos ngayon sila sa Taguig. Dito nag-umpisa yung kumpanyera. Dito sumikat ang abogado na si Rene Cayetano. So, ibig nyo sabihin, sila pala ang abogado po Visconde. ni Lauro Visconde po, no? Sir, eto naman po, sir, medyo talagang malaki ang naging impact nito, lalo-lalo na sa mga nag-aaral, yung mga bata, no? Kasi nagkaroon po tayo ng anti-hazing na bill o na batas, no? Sir, ano naman po yung storya po ni Leni Villa? Ayan, ito na yon lumapit sa amin. Ito yung hazing, Okay. na kung saan si Leni Villa ay nag-aaral sa Ateneo. Okay. Pagkatapos siya ay pumasok sa fraternity, yung Aquilas Legis. Ngayon, dahil doon, si Leni Villa ay namatay. At nag-file ng demanda ang magulang ni Leni Villa at doon inilaban namin yung kaso. At dahil doon, naging very controversial yung kaso na yon. Kaya ang Kongreso at Senado ay nag-file ng bill, yung tinatawag na anti-hazing law. Kaya dyan nag-start yan sa kaso ni Leni Villa. Sir, si Vinculado Massacre, sir. Ano naman pong kwento naman? Okay, yung Vinculado na yan, lupa naman ang pinag-usapan dito. Magkapatid yan, kambal. Si Leni, tsaka yung kapatid niya. At ngayon, ito si Mayor Galvez, pinagawa yung karsada na lupa naman nila Vinculado. No? Ngayon, yung magkapatid humarang. Dumating yung mga tauhan ni Mayor at dumating sa punto na nagkabarilan. Napatay doon yung isang kambal yan, yung isang kambal namatay at si Leni nabuhay. Yun, pinaglaban namin. Kaya lang, hindi namin na-pin down si Mayor dahil umamin yung mismong bumarel na sa kanya lang daw yon, sarili niya lang. Pero nanalo kami sa kaso na yon. Sir, napakalaki pala ng inyong nagawa para sa VACC as a chairperson, sir. Lahat ng ito, sir, natulungan niyo po, no? Sir, kasi kung tutusin, ang dami pa, hindi pa namin na pag-uusapan si Tihanki, tsaka si Ron. Yeah. No? Okay, yung Kitty Hanky, nasagasaan niya si Holtman, yung bata. So nanalo tayo dyan, nakulong si Tihanki. Tapos kay Rolito Go, ito yung sa karsada din, na one way pumasok sa Wilson at nabarel ni Rolito Go
si Maguwan. So nakulong si Rolito Goyan. Isa pa dyan yung kaso ni Ambet Antonio na kung saan napatay niya si Arnie Tuadles. Maraming kaso, pati yung Ruby Rose Barameda case na kung saan napakulong dyan si Jimenez, hospital arrest ang nangyari dyan. At napakarami pang iba ng mga kaso kamukha ng sa corruption naman. Natatandaan ko dyan na pinailindahan namin ng kaso si Alan Purisima. Ha? Alan Purisima. Oo, correct. Yes, oo. Naano natin yan. Tapos maraming mayors na nakasuhan namin, pinailan namin ng case. At nagtagumpay naman during the time na nasa BACC tayo. Sir, papunta naman tayo sa pagiging isang SBMA chairperson. Yung pagiging SBMA chairperson niyo po, ano ho yung pagkakaiba doon sa pagiging chairperson ng BACC? Okay, again, yan ang press appointment na binigay sa akin ni President Rudy Duterte. Okay. Naging chairman ako ng SBMA at pagdating ko dyan, kasi negosyo pinag-usapan dito mga locator. So ngayon, sudden change of environment, no? Naging business climate tayo dyan na kung saan itong SBMA kasi ang lalaki ng negosyo na pumapasok dito sa atin dyan, no? Actually, yung SBMA nakakapag-generate tayo ng maraming trabaho. Pero siyempre, nung dumating ako dyan, sabi ni Presidente, linisin ko daw ang SBMA. Kaya nag-file tayo ng mga kaso against those airing SBMA employee. Actually, pinail ko yan sa Office of the Ombudsman. Dahil for the past 25 years, bakit hindi na umangat-angat ang SBMA? At ang daming COA report. Kaya nung nag-file ako ng demanda based on the COA report. Kaya lang, siyempre, ayan, buti na lang, yesterday, nagsalita si Presidente against Senator Gordon. Dahil nalipat ako sa DILG. At sinabi niya doon mismo na naglabi. May naglabi, Senator Gordon naglabi para mailagay yung kasalukuyang chairman ng ngayon at saka administrator, si Wilma Eisma. Pero ang maganda dito, I hope, na pa-imbestigahan ni Presidente ngayon kung ano ang nangyari sa SBMA o sa Subic. Dahil for 25 years, o more than, I think, magmula na umalis ang mga Amerikano dito. What happened to Subic? What happened to Subic Airport? What happened to our locator? Hindi ba? Samantalang nung nalagay ako dyan, first trip pa lang, that was October 16, nagpunta kami ng China. I was able to encourage investor in the amount of 140 billion. 140 billion? Yeah. Gagawa kami ng one of the project is to rehabilitate the airport in the amount of 2 billion pesos. Sa SBMA, SBMA. sir, ha? Yung airport natin ng doon. Ano nangyari sa airport yun, sir? Siyempre, napalitan tayo. Tapos meron pa kaming gagawin dyan. From Subic to Maribeles, 65 kilometers. Tapos from Maribeles, gagawa ng tulay. That will cross yung bay. Babagsak sa Corregidor. Tapos from Corregidor, 12 kilometers to Ternate, Cavite. Just imagine. Sir, sayang yung project na yun? Yes. Biro mo, para kang may San Francisco Bay tayo. Tapos from Ternate, Cavite, meron kang bypass road that will connect to Calamba. Kaya noon, sabi ko nga, yung traffic sa Metro Manila, lahat ng mga pupunta ng North, hindi ka nadadaan ng Manila. Ng Manila, tsaka ng Cavite. Itong South Expressway natin. NLEX. Dito na, ikot na. It will cut mga around mga 4 hours. Sir, bakit hindi natuloy kaya yun? Ayun na nga, dahil sa paglalabi ni Gordon, napalitan tayo at hindi nila kineri yung mga project na yon. Sir, sana natapos yung proyekto nyo. Malaking tulong yun sa mga kababayan natin na nasa Cavite at nasa Subic at lalo na nasa Zambales. Correct. Alam mo, mapapanood nyo pa yon yung akin project. Nasa YouTube, yung Subic Concept. Subic Concept. Mapapanood nyo yun.
hanggang ngayon nandun yon. Naku mga kababayan, dapat pala natin Panoorin nyo. Sir Martin Dino dapat pala mabalik siguro sa SBMA. Oo, tignan nyo yun. Napakaganda. Subic Creative Concept. At makikita nyo na merong 90 kilometers na paggagawa ng karsada, supposed to be in Subic. Tapos magkakaroon tayo ng panibagong Subic, the biggest casino, the biggest mall, na doon na sa Subic ilalagay. Sayang, sir. Sayang talaga. Tapos meron pang 100 kilometers that will connect South Harbor to Subic Harbor. This is 100 kilometers elevated highway and railway. Kaya lang, sayang, and I hope makita uli ng gobyerno yan, kung meron papalit na gobyerno, para naman magkaroon talaga ng totoong economic development program ang ating bansa. Sir, malapit daw po kayo kay Presidente Duterte. Kayo daw ho ang rason kung bakit daw siya presidente. Kasi kung hindi ho kayo ang nag-file ng candidacy, hindi daw magiging presidente daw si President Duterte ngayon? Yan, totoo yan, ano? If I remember right, last day ng filing ng candidacy, si Astra Naik tumawag sa akin, tapos na gusto daw ako makausap ni Senator Coco Pimentel. Si Coco tinawagan ako, sabi niya, gagawa ka ng supreme sacrifice. You will file candidacy for the President of the Philippines under the banner of PDP Laban. Sabi ko, okay. Pero ito ang condition ko, sabi ko, ipupulso ko to once na, there is such thing, a substitution during the... Kaya lang, tumagal ang substitution ng 2 months. And because of that, nakatakbo si President Duterte. Dahil late na siya, si Mayor nun. At wala na siya chance para maging presidente ng Pilipinas because I withdrew. Pagkatapos, ang nilagay ko sa substitution ay pangalan niya. And the rest is history. Presidente na siya ng Pilipinas. Kayo po talaga ang nag-file at kayo rin po ang rason kung bakit po na technical na naging presidente po si Correct. Presidente Duterte. Correct. Siguro, sir, dahil siguro sa higpit ng mga kalaban niya, ayaw nilang tumakbo si Presidente Duterte. Totoo yun. 4 na demanda ang inabot namin. Ganun. Oo. Ano po yung demanda na yun? Dineclare ako as nuisance candidate. Paano nila ako sasabihin nuisance candidate? First, I am a barangay captain. There are 42,047 barangay all over the Philippines. Second, presidente ako ng Volunteer Against Crime and Corruption. For the past years, laman ako ng TB dahil sa Echegaray case. Pagkatapos, naging laman din ako ng TB nung ako ay naging presidente chairman ng BACC. Yung pag-file namin ng case against the former President Estrada. And of course, yung mga case na malalaki, Napoles, pati yung Napoles case, kami umawak niyan. Kami nag-file ng case dyan. So yan, kaya nung inaakusahan nila, at saka siyempre, member ako ng Eagle, buong Pilipinas yan. Member ako ng PDP Laban, legitimate member ako. Tapos, member din ako ng Rotary Club of May pinanggalingan ako. Hindi ko kayo basta-basta. Hindi ako basta-basta. Kumbaga kayo, sir, bihasa na at may kalibre na para tumakbo bilang isang presidente. Yun nga lang, this is a sacrifice filing. Correct. Pero sinabi ko kay Coco noon, kung hindi tutuloy si Mayor Duterte, tutuloy ko to. Hindi pwedeng laro-laro lang to. So, yun. So, talagang seryoso po talaga. Correct. And the rest is history. Sir, may iba naman tayo. Sir, siyempre alam naman namin busy kayo, marami kayong pinagkakabalan at nai-stress din kayo, sir. Sir, ano naman ang ginagawa mo sa free time mo kapag ikaw ay walang ginagawa, wala masyadong iniintinding trabaho, sir? Sino naman si Martin Dino? Ako, simpleng tao lang ako, no? Nangarap ako noon na maging, ang first talagang dream ko, maging Navy sa barko, no? Tapos, nung hindi ko na-attain yan, yun na nga, na-expose ako sa father ko. Dahil yung father ko walang ginawa kundi tutulong, kakainin na lang namin, tutulong pa sa tao. Nung una nagalit ako sa kanya, pero nung nag-barangay captain ako, hindi ako kilala sa barangay namin. Ang kilala doon tatay ko. Dahil siguro sa magandang ginawa ng tatay ko, kaya ako nanalo. Dahil ang kalaban ko noon,
mga big time. Si Sandro Zamora, artista. Tapos yung kinalaban ko, yung Beroya, may-ari ng Dalisay Suite. Tapos Attorney Solis, mga lawyer dun sa amin, Attorney Bitog. Tapos yung nag-donate ng simbahan, si Lingaw. Biro mo, tapos ako nobody. Kumbaga sa empleyado lang ako City Hall. Pero napagtagumpayan ko yon siguro dahil nagtiwala sila na magandang ginawa ng tatay ko. At saka doon, pinramis ko na magtatrabaho talaga ako 24/7 sa barangay. Kaya ito na nga, wala pang 7 days, wala pang 8 days, humawak na ako ng malalaking kaso. At ayan, ito na ako ngayon as Undersecretary for Barangay Affairs. Sir, matatapos na po ang inyong termino bilang isang Undersecretary ng DILG for Barangay Affairs, sir. Sir, may plano po ba kayong tumakbo na politiko? Actually, madami nag-encourage sa akin. Actually, may nag-offer pa sa akin to run as sa senatorial slate. Pero ang akin, trabaho muna. Ang pagiging mataas na opisyal ay destiny yan. Pagka yung Diyos na ang nagsabi sa iyo na go, wala na tayong magagawa. Kamukha ngayon, ang mga barangay captain sa buong Pilipinas at ang mga non-governmental organization ay talagang tinutulak ako para tumakbo as one of the senator. Bakit? Para maisulong ko yung kapakanan ng barangay. Kamukha nito, yung Magna Carta ng barangay. Tapos yung mga sweldo ng SK Kagawad. Tapos ano-ano pa yung dapat na maging benepisyo ng ating mga mamamayan. Tapos siyempre para mahigpitan din natin ang pananalapi ng barangay na dapat 101% ang pagtulong ng mga barangay official. At magagawa mo lang yan pag gagawa ka ng mga panukalang batas na nauukol sa barangay. At saka dapat nakatutok ang gobyerno natin dahil ang gobyerno, lahat ng proyekto, pababa ng barangay. Kaya lang nakakalimutan dito ang importansya ng barangay. Ang laging naiisip, importansya ni Governor, importansya ni Mayor at ni Vice Mayor. O kaya yung ating mga congressman, senador. Pero at the end of the day, lahat ng mga iniisip at ginagawa nitong mga to goes down to barangay. Ang ating health. Meron tayong tinatawag na barangay health worker. Yung anti-dengue, lahat ng mga bakuna. Sino nagagawa? The 42,047 barangay. Pagdating sa lupong tagapamayapa, yung away sa barangay. Ngayon, bago dumating sa piskal, dadaan ka muna sa barangay. Meron tayong tinatawag na katarungan pambarangay. O ngayon, kung wala ang mga barangay tanod, bago ka tumawag ng pulis, wala na. Tapos na yung away. Pero ngayon, dahil meron tayong mga barangay tanod, sa barangay pa lang, yan ang unang tinatakbuhan ng ating mamamayan. So, only in the Philippines na merong barangay government, lahat ng square foot, kahit mabundok, magubat, isla, may barangay. There is the smallest political unit of our government, and it is the barangay. Sir, bago po tayo magtapos, sir, no? Ano po ba ang gusto nyong ipayo at ano po yung gusto nyong sabihin sa ating mga viewers at sa mga nanonood nakikinig ng ating programa? Lalo-lalo na yung mga nasa barangay at yung magpupunta sa barangay. Okay, una-una siguro ang hihilingin ko sa inyo, dapat ang mga Pilipino magkaroon na tayo ng political maturity. Anong ibig sabihin ng political maturity? Tapos na tayo sa mga politiko na mangangako lamang. Pag may politiko na lumapit sa inyo at binigyan kayo ng pera, ang ibig sabihin yan, babawi ang politiko na yan. Ngayon, kung meron naman politiko sa inyo na lalapit at magbibigay ng tunay na serbisyo at ako, puro pangako, tignan yung background. Ano ang ginawa ng tao na to? Sino siya? Dapat alamin nyo yan. Dahil tandaan nyo, ang kinabukasan ng ating saling lahi, yung mga kabataan, the future of the new generation will base upon your vote. Dahil kung magpatuloy tayo na boboto ng mga korap, ng mga magnanakaw, wala nang pag-asa ang bansang ito. Pero kung tayo ay makakapili ng may takot sa Diyos, wagas na paglilingkod at lalaban, ipaglalaban ng ating kalikasan,
ipaglalaban at kakalabanin ng korupsyon, pangungunahan ang health, education sa ating bansa, at lalabanan ang magnanakaw. Palagay ko, ito ang pag-asa na magkakaroon tayo ng bagong Pilipinas para naman sa kinabukasan ng ating bayan at ating mga anak. So, ayun ang aking pangarap at inaasahan. Maraming salamat po, Yusek Martindinho, for guesting our show. At sa lahat po ng nanonood ng aming programa, The Profiler, Real Talk, Real Stories, don't forget to like and subscribe to our channel. I am Ed Abalos at maraming salamat po.